ang tawag yun, magpaparaya. Pero sinabi natin ngayon na dapat yung complain ninyo, gawin nyo namang kuhan. Gawin nyo rin namang formal. Kasi kayo ng complain, wala kayong ebidensya. Ano bang klaseng ingay yung sinasabi ninyo? Maraming klase ng ingay. O kayong maraming klase ng ingay. At yung lakas, iba-iba yung tunog natin eh. Iba-ibang tunog ng tinga eh. Diba? Pero sa batas, meron sinusunod yan na decibel na tinatawag kung gaano kalakas pa yung ingay na yan na talagang labag sa batas. Isa pa na, di ba tayo nakakasunod sa ordinansa? Nakasunod tayo sa ordinansa. Talagang may diferensya na talagang tinga nyo. Ganun yun. Diferensya tinga nyo. Kasi yung maingay na naririnig natin sa kanila, hindi sa kanila. Diba? Yung ingay na naririnig natin sa kanila, pag nagsisigawan sila dyan, nagbibidyo ko sila dyan, hindi ingay sa kanila. Sabi ko kay Kapitan, ang mali lang natin, hindi tayo nagre-reklamo. Pero dahil ganyan ang ginawa nila, simula ngayon, bantayan nila sarili nila. Yan ang sinabi ko kay Kapitan. Amen. Sa kanila. Bantayan din yung sarili ninyo, hindi yung nakabantay na kayo sa amin. Simula ngayon, tikman nila yung gamot na gusto nila ipainom sa atin. Kung may magkakasiyan sila dyan, Amen. diba, ipapaalala natin yung reklamo nila sa atin. Ganun lang yun. Hindi natin sila gagantihan ng masama kasi legal yung gaganti natin. Hindi masama. Kung lang, nagkasanin lang natin sila. Kung nakikita nila tayo, dapat mas lalo nilang makita yung sarili nila. Ganun yun dapat. Bago ka biblikan, bago ka tumingin sa muta ng iba, tingnan mo muna yung muta mo. Amen. 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 Hindi mo lang takot. Kasi kahit makarating pa yan sa mataas na korte, lalaban tayo. Hindi si Diyos. Abogado yan si Diyos. Marami tayong abogado. Mga abogado yan. Iso. Akala ba nila magiging malungkot tayo dahil sa ginawa nila? Hindi. Masaya pa tayo. Amen. Kasi nakakasunod tayo sa kalooban ng Amen. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Kinakain nila sa sarili nilang gamot. Hindi sila. Nahiya. Ingay. Sabi, sumugod na doon. Uy, kanina nag-usap kami sa barangay. Kaya sila din lang nagkukulong sa sarili nila. Ay, nagkukulong. Sila ang magkukulong sa sarili nila sa kasiyahan nila. Kasiyahan nila mag-ingay, di ba? Pag nagiinuman, ingay. Medyo okay, umabot ng alas 3, alas 4, hindi tayo kumibot niyan. Tapos pag tayo, mga alas 10, hinihinaan natin, nakibo sila. Diba? Hindi naman mahirap ispilingin. Sila, Amen. pag awiting para sa Diyos, hindi daw makatulog. Kahit yung mga nanonood dyan, sumisilip-silip sa account namin. Ito sasabihin ko sa inyo, yung kapitbahay namin, pag
ingay ng sanlibutan, mahimbing ang tulog. Pag ingay na, hindi naman ingay. Pag awitin para sa Diyos, hindi makatulog. Anong klaseng tinga yan? Magalit na magalit. Prangkahan. Pag ingay na sigawan, video okay, nakakatulog. Pag worship, hindi makatulog. Anong klaseng espiritu meron yan? Di ba? Amen. Buti siya. Nasa Diyos ang pag-iigal. Amen. Hindi iisang ka. Sige. Dinig pa naman ang boses ko. Buti na lang pilihan si pastor ng medyo malakas na boses. Amen. Amen. Sabi naman kasi. Kailan pa in-announce yung kanta natin na pan, tingnan ng Satanas. Asap daw po. Asap Sabi na, Asap na. madalin nyo na yun. Okay, magkala. Sa pagtutulungan natin, mapapa-soundproof din natin itong Amen. Tutulungan tayo nila kasi. tulungan tayo nila. Amen. Ay pag napasoundproof natin to, dapat ipasoundproof din nila yung video okay nila. Oo. Kaya naman ng pa. Yan yung sinasabi ko, kinukulong nila yung sarili nila. Oo, yun. Dapat, bago sila tumingin sa atin, makita nila yung sarili nila. Hindi sila ng pin. Makita nga ninyo yung mga baby natin. Ayan o. Ayan. Dami nating baby. Huwag sila maingay. Diba? Posibleng hindi nila alam may baby tayo dito. Yung baby lang nila nakikita nila. Diba? Ang isa pa, ang galing din ng setup din eh. Yung passion nila. Hindi naman talaga sila nakipag-usap sa akin. Hindi sila nakipag-usap na magkakaroon sila ng passion. Kung nakipag-usap sila ng matino, sa mga hindi ko nakakaalam, sa mga nanood ng live, talagang kwan, ang galing ng plano. Alam naman ng linggo, nag-worship dito. Kung nakipag-usap sila ng maayos, pwede naman natin sila pagbigyan. Kasi maintindihan naman natin na once a year na ngayon pasyon nila. Pwede tayong lumipat sa Palawan. Huwag muna tayo dito. O kaya, hindi naman sila nagpag-usap ng maayos. Bigla na lang tayo may nagsigaw-sigaw dyan. Buti nga hindi tayo nagkasunod. Dapat tayo nga nagkasunod. Kasi sila pong may gana ngayon na magpatawag sa barangay. Eh ngayon, hindi na tayo magpipigil. Pag may mali sila, itagam din natin sa likod. Diba? Jason? Itong testigo. Kasi sa totoo lang, wala tayong ginagawang illegal. Sa totoo lang, wala tayong ginagawang illegal. Nakuha rin yun. Sumusunod tayo sa ordinansa. Ang alas 10. Sa ingay, sinasabi nila, hininaan natin. Yung mahina na yun, ingay pa rin sa kala. Anong klaseng tingay yun? Anong klaseng tingay yun? Grabe niya. Para bang nabibingi sa kuwan sa makajus na gawain.
Pagdating sa ingay nila, sigawan, murahan, inuman, sintunadong pagkanta. Diba, narinig naman natin yung pagkanta nila, sintunado. Yung prangkahan na yan, anong klaseng tingay meron? Kailangan i-calibrate yung tinga. Kailangan ng calibration. Kailangan i-quantify. Oo. Kahit magalit sila. Narinig ninyo ko sa live. Kung paano naging matapang si Apostol Pablo, matapang din kami ngayon. Nagbasa kasi kayo ng Bible. Hinahamon ko kayo, magbasa kayo ng Bible para makaunawa kayo. Mahirap sa inyo, ayaw nyo magbasa kasi ayaw nyo maliwanagan. Hinahamon ko kayo, magbasa kayo ng Bible. Saka nyo sabihin mali yung ginagawa namin. Kung hindi kayo magbasa ng Bible, dapat walang Bible sa religion ninyo. Diba? Dapat maglipat na kayo ng Muslim. Kung hindi nyo binabasa ang Bible, kasi hindi nyo rin naman binabasa yun. Tapos tinatawag natin sarili natin, Kristiyano. Hindi natin alam ang guro ni Kristo. Hindi natin alam ang nilalaman ng Bible. Tapos yung mga taong nagsisikap makasunod sa Bible, inuusig ninyo. Magbasa kayo. Buksan natin. John 8. John 8:31. John 8:31. Narinig yata yung sinabi ko. Kumayamit yung video ko nila. Nang napaandar pa lang. Sabi, pinukulong nila yung sarili nila. Sila rin nang magsasuffer niyan. Hindi tayo. Sila rin. Oo. Sila rin nagsasuffer niyan. Siguro ang mga imbis na makapag-video ko tayo. Wow, may kumayamit. Nung nakaraan, sino yung mga baby natin noon? Si Hashima, si Faith, si Sia. Tuloy-tuloy yung video ko nila dyan. Diba? Tapos yung baho ng baboy ligaw. Hindi ako nireklamo yun. Yung baho ng baboy ninyo. May bata kami that time. Amen.
Kami, nagpaparaya na kami. Hindi kayo. Kunting kibot. Barangay. Hindi na kayo sa Ayan, 8, 21. Anong title? Ang katotohanan ng magpapalaya sa ayong ganitong boses makarating pa ulit na. Sobra na yan. Nakananin po kasi nag-live tapos doon nila pinapakita sila live na. Makinig yung may pandinig. Amen. Kung nanonood kayo, makinig na Amen. kayo. Amen. Amen. Makilawan na kayo. Amen. Sabi dito, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Kaso kung tinatakpan ninyo yung tinga ninyo, ayaw ninyo magbasa, paano kayo mapapalaya sa katotohanan? Naniwala lang kayo sa turo ng lola, lolo, ninuno, tradisyon. Sabi kasi ni nanay, ganito. Sabi ni lola, ganito. Sabi ni papa, ganito. Sabi ni ganito. Ang tanong, nandito ba ang katotohanan sa tao? Nandito ang katotohanan. Amen. Nandito ang katotohanan. Kapag sinapamuhay mo to, kung hindi kayo bulag, nakikita niyo naman yung buhay ng mga tao dito sa loob ng compound na to. Puro nagbago. Tapos minamasama ninyo. Kung masama ang tinuturo ko, yung mga tao nandito sa loob na to, naging masamang tao, naging magnanakaw, naging sinungaling, naging mamamatay tao. Tapos kayo pa may gana magsabing kulto. Tingnan niyo yung buhay ninyo bago kayo magsabing kulto. Umayos ba ang buhay ninyo? Diba? Amen. Kumuha muna kayong lisensya na pwede kayong magsabi ng ganyan. Ibig sabihin yung baguhin ninyo yung sarili ninyo. Kung nabago ninyo yung sarili ninyo, may lisensya na kayong magsabi ng ganyan. May kaso. Ngayon kayo sasalahin. Ano ulit ang title? Nasaan ng katotohanan? Nasa Biblia. Nasa salita ng Diyos. Ayan. Malalangin. Amang Diyos na banal dakila sa lahat. Muli pa mga kami po nagpapasalamat sa lahat ng kaganapan. Naniniwala po kami lahat ng nangyayari ay pawang kalooban po ninyo. Amang Diyos, ipaunawaan niyo po sa amin kung bakit po ito nangyayari. Alam ko kung mayroon po kayong magandang plano sa likod dito. Amang Diyos, ang dalangin po namin ay huwag niyo po hahayaan na ang inyong gawain ay maapak-abakan. Amang Diyos, kayo po ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua, dinadalangin ko po na magpakilala po kayo na kayo po ang Diyos na aming sinasamba po. Amang Diyos, nasa inyo po ang paghihiganti. Yan po ang pangako po ninyo sa amin. Nasa inyo po ang paghihiganti. Amang Diyos, dalangin ko po na sa inyong paghihiganti ay ipaunawa po ninyo sa kanila na kailangan nilang lumapit din sa inyong harapan. Basahin ng inyong banal na salita at pakinggan ng inyong banal na salita. Amang Diyos, hindi po kami humahatol, kundi dinadalangin po namin, kaawan niyo din po ang mga taong ito na hindi makaunawa ng inyong salita. Dalangin ko po na balang araw maunawaan po nila ang katuruan ng banal na aklat, ang Biblia. At sa gayon, hindi na po sila mag-uusig, hindi susuporta sa gawain ito. Amang Diyos, dalangin ko po, isang araw, gigising po sila na sila po ay nakakilala. Salamat po. Ito po ang aking dalangin at nagkakaisa po namin panalangin. Sa makapangyarihang pangalan, anak ko po si Yeshua. Hallelujah. Amen. Amen. Ang katotohanan ang magpapalaya sa
inyo. Verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Anong katunayan na tayo tunay na alagad ni Kristo? Sumusunod sa Kanyang turo. Amen. Ngayon, paano ka susunod sa Kanyang turo kung hindi mo alam ang Kanyang katuruan? Kung hindi ka nakikinig ng ganitong pagtuturo. At alam naman natin na itong iglesia na ito, tutok tayo sa katuruan ni Kristo. Tutok tayo sa katuruan ni Kristo. Bakit tayo tutok sa katuruan ni Kristo? Para masunod natin. Amen. Kasi kung hindi mo alam ang katuruan ni Kristo, hindi mo yan masusunod. Amen. Ha? Paano mo susundin? Wala kang alam sa katuruan niya. Kailangan mong alamin muna. Amen. Kapag nalaman mo, sundin mo. Ngayon, kapag sinunod mo, magkakaroon ka ng tanda. Ano yung tanda? Alagad ka ni Kristo. Ulitin natin. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, patuloy na susunod. Tuloy-tuloy ha, hindi yung susunod, hindi. Patuloy. Amen. Patuloy. Patuloy na susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Sino yung tunay na alagad? Yung patuloy na sumusunod. Amen. Amen. Hindi yung nagchat-chat-chat. Susunod ngayon, bukas hindi. Sunod ngayon. Kailangan patuloy. Amen. Patuloy. Ibig sabihin, patuloy na nababago sa pamagitan ng pagsunod kay Kristo. 32, makikilala ninyo ang katotohanan. Pag sumusunod kay Kristo, makikilala ang katotohanan, maliliwanagan. Maliliwanagan. Ito pa lang dapat na ginagawa ko. Diba? Amen. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Paano ko nga mapapalaya? Kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig, hindi ka sumusunod. Kung wala kang napapakinggan, wala kang susundin. Kung wala kang nababasa, wala ka na naman susundin. Ang Diyos natin noon, sarili natin. Amen ba? Amen. Yung Diyos natin noon, sarili natin. Kasi ang pinapaniwalaan lang natin, yung sarili nating pananaw. Eh ngayon, nakapag-aral tayo ng katuruan ni Kristo. Nagiging Diyos na natin ang Diyos. Yung totoong Diyos, hindi na yung sarili natin. Kasi kung ano yung sinusunod natin, yun yung Diyos natin. Amen. Nakuha ninyo? Amen. Katulad, sinusunod ninyo si Pastor. Pero sa totoo lang, hindi akong sinusunod ninyo. Bakit? Kasi ang tinuturo ko, hindi naman katuruan ko. Katuruan ng Diyos, ginagamit lang ako. Nakuha ninyo? Amen. Hanggat ang tinuturo ko katuruan ng Diyos, hindi ako ang sinusunod ninyo, kundi ang Diyos pa rin. Amen. Pero pag nag-invento na ako ng sarili kong doktrina, ibig sabihin, inagawan ko na ng sariling trono ang Diyos. Amen. Ang Panginoong Jesus, inagawan ko na siya ng sariling trono. Kasi gumawa na ako ng sarili kong turo, hindi na turo ng Kristo. Amen ba? Dapat hindi tayo lalayo sa katuruan ni Kristo. At kapag hindi tayo lumayo sa katuruan ni Kristo, hindi tayo maliligaw. Amen. Bakit? Yung turo kasi ni Kristo, galing mismo sa Diyos Ama. Amen. Galing sa Diyos Ama. At sinong mas lalong nakakilala sa Diyos Ama? Si Kristo. Amen. Hindi po. Sabi nga sa Bible, hindi pa nalilikha ang lahat. Kasama na siya. Di ba? Gaano niya kakilala ang Diyos Ama? Gaano kakilala ng Panginoong Jesus ang Diyos Ama? Matindi. Grabe. Sobra. Di ba? Ngayon, sa lahat ng tao, sa buong mundo, sinong makakatapat sa katuruan ni Kristo? Sa lahat ng tao sa mundo, sinong makakatapat sa katuruan ni Kristo? Sinong makakahigit sa katuruan ni Kristo? Wala.
Kasi siya ang nanggaling sa langit, siya ang nakasama sa Diyos Ama. Matagal niya nakasama ang Diyos Ama. Alam niya ang ugali ng Diyos Ama. Alam niya kung paano magsalita ang Diyos Ama. Alam niya kung paano mag-isip ang Diyos Ama. Nung bumaba siya, alam niya ang sasabihin niya. Alam niya ang ituturo niya. Alam niya ang ipapagawa niya. Ito ang gawin ninyo kasi ito ang gusto ng Diyos Ama. Amen. Diba? Amen. Ulitin ko, lahat ng tao sa buong mundo, sino makakatapat sa pagtuturo ni Kristo? Sino makakabali sa katuruan ni Kristo? Sino makakabali? Meron kaya? Kasi pag ang binangga mo katuruan ni Kristo, delikado ka. Amen. Delikado ka pag ang binangga mo katuruan ni Kristo. Kasi anak mo sa unang Diyos yan. Siya ang mas lalong nakakaalam kung anong dapat turo. Makinig kang may pandinig. Amen. At kayo na mga nandyan sa likod ng camera. Makinig kang may pandinig. Kapag napakinggan yung isang tao malayo sa katuruan ni Kristo, delikado. Amen. Kaya dapat alam na alam natin ng katuruan ni Kristo. Anong kung tayo? Verse 34. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ulitin natin. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, sinusunod mo yung kasalanan. Nakuha ninyo, maraming klase ng kasalanan. Ngayon, kapag ginagawa mo yun, alipin ka nun. Nakuha ninyo? Ngayon, kapag alipin ka ng isang bagay, nakakulong ka dun. Sinusunod-sunod mo siya. Hindi ka malaya. Yan nga na, yun din namin natin sa mga kwan. Totoo naman ang full grace. Yan. Totoo po ang full grace. Hindi natin sinasabing hindi totoo yan. Kaso nga, maraming mga ngaral, hindi ito napapaliwanag ng maayos. Kapag sinasabing malaya na, hindi kinukumpleto. Ano ba yung sinasabing malaya na? Saan tayo pinalaya? Saan tayo pinalaya? Dati tayong alipin ng kasalanan. Ngayon, nagpapako si Kristo sa krus para palayain tayo sa kasalanan. Nagsakripisyo siya para palayain tayo sa kasalanan. Kaya nga dati, hindi natin kayang lumaya sa kasalanan kasi hindi pa naipako sa krus si Kristo. Walang kaligtasan. Ano nagpapahamak sa atin? Kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong klaseng kamatayan yan? Spiritual. Unang-una, spiritual. Di ba? Anong ibig sabihin ng kamatayang spiritual? Pagkaiwalay sa Diyos. Ngayon, ang Diyos ay siyang pinagmumulan ng buhay. Kapag nakadikit sa Kanya, may buhay ka. Ngayon, nahiwalay tayo sa Diyos. Pumasok ang kamatayang physical. Di ba? Amen. Kung hindi namatay yung spiritual natin, hindi rin sana namamatay ang physical natin. Nakuha ninyo? Amen. Kung hindi namatay yung spiritual natin, wala sana kamatayang physical. Yun ang magandang plano ng Diyos sa simula pa kay Eva at Adam. Amen. Kaso nakapasok ang kasalanan. Nakapasok ang kasalanan, nagkaroon ng kamatayang spiritual. Ano ang kamatayang spiritual? Paikot-ikutin lang natin para mas maunawaan. Ano ang kamatayang spiritual? Pagkahiwalay sa Diyos. Ngayon, kapag nahiwalay ka sa pinanggagalingan ng buhay, anong mangyayari? May buhay ka pa rin ba? Wala. Kaya nga nagkaroon ng kamatayang physical. Naunawaan na ba? Amen. Naunawaan. Okay.
35 ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Ibig sabihin, kung hindi tayo malaya sa kasalanan, alipin tayo, hindi tayo kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen. Nakakuha ba? Amen. Kaya nga dapat kapag kiniklaim natin, kasama tayo sa pamilya ng Diyos, malaya tayo sa kasalanan. Amen. Ganito, i-compress natin. Walang Kristiyano na maibigin sa kasalanan. Amen. Amen. Kaya tandaan ninyo, walang Kristiyano na maibigin sa kasalanan. Kapag tinawag mong sarili mong Kristiyano ka, kalungkutan mo ang makagawa ng kasalanan at kalagayahan mo ang makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi katulad dati nung tayo nasa kadilim pa, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, nakangiti pa tayo. Naalala ba natin yung sarili natin noon? Amen. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, masaya ka pa. Amen. Kasi nasa dilim pa tayo. Di ba? Kasiyahan pa natin ang paggawa ng kasalanan, alipin pa tayo ng kasalanan. Pero nung naging Kristiyano tayo, nakilala natin si Kristo, nakagawa ka ng mali, nakangiti ka pa rin ba? Malungkot ka na, di ba? Kasi hindi na yun ang kasiyahan natin. Wala na din yung kasiyahan natin. Ngayon, kapag nakita ka ng Kristiyano, dinatawag niya ang sarili niya, Kristiyano daw siya, tapos gumagawa ka ng kasalanan, nakangiti pa, tiki yun. Tiki yun. Ulitin natin, walang Kristiyanong maibigin sa kasalanan. Ang kalagayahan ng Kristiyano makasunod sa kalooban ng Diyos. Ang kalungkutan ng Kristiyano yung makasuway. Di ba minsan nagkakamali tayo? Sa pagkakamali na yun, kung panonoorin natin yung sarili natin, hindi tayo masaya. Kasi Kristiyano na nga tayo. Hindi na tayo maibigin sa kasalanan. Pero kapag hindi ka tunay na Kristiyano, bigay ka na Kristiyano, o nasasanlibutan ka pa talaga, habang ginagawa mo yung nakasalanan, tuwang-tuwa ka pa. Nakuha po natin. Naalala ba natin yung sarili natin? Amen. Habang ginagawa mo yung kasalanan, nakangiti ka pa. Yun yung dati po nating buhay noon. Nakuha ko. Habang sa pag-iba na alawin ulit. Habang pinapanood mo si iba na alawin, nakangiti ka pa. Nakuha niyo? Nakuha po natin? Amen. Noon yun. Pero ngayon, pag nakita mo si iba na alawin, tapos napasilip ka, siguro silip mo pa siya ng 1 minute. O maya-maya, nandyan na si Holy Spirit. Whoop. Balik na yan. Di ba? Parang magiging malungkot ka. Hindi, lungkot na hindi nangihinayang ha. Amen. Baka nalungkot kasi. Baka, hindi namin natin ha, yung lungkot na hindi nangihinayang ha. Sayang, dapat hindi na ako Kristiyano. Dapat napapanood ko pa rin ito kung hindi lang sana ako Kristiyano. May ganun eh. Dapat yung lungkot na pan. Nagkamali ako. Ganun. Nakalimot ako. Amen. Erase. Magsisisi ako. Ganyan ang totoong Kristiyano. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Nakuha ninyo? Amen. Kalungkutan na natin ngayon ang makagawa ng kasalanan. Kasiyahan na natin ngayon ang makasunod. Ngayon kapag sumusunod tayo, yung totoong Kristiyano, tingnan ninyo may kapayapaan. Nakasunod ba? Amen. Kapag sumusunod tayo, nandun yung tunay na kapayapaan. Amen. Amen. 36, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo ngay magiging tunay na malaya. Hallelujah. Sino yung anak? Si Kristo. Kaya kung gusto mo maging malaya,
mga nag-evangelize, ito dapat ang part. Gusto ko rin yung maging manalo. Andyan po si Kristo. Nagpapalayo. Amen. Amen ba? Amen. Team ng evangelism. Amen. Pag may na-encounter kayo, parang ang hirap naman, brother, sister. Matagal ko nang sinubukan magbago, gusto ko nang magbago, pero paulit-ulit. Ang sasagot natin, andyan po si Jesus Christ. Amen. Kaya kanyang palayain sa kasalanan. Amen. Andyan siya. Amen. Kaya lang naman ng isang taong minsan mahirap lumayan sa kasalanan, hindi naman talaga nakalapit kay Jesus Christ. Kristo. Nakuha po natin. Amen. Pero pag naturuan niya na lumapit kay Jesus Christ, walang imposible. Amen. Amen po. Amen. Walang imposible. Naranasan naman po natin yan. Lahat. Amen. Lahat tayo na nauna sa mga tayo. Ngayon, kaya tayo nag-evangelize, kaya natin ito ginagawa, hindi para maligtas. Amen. Hindi para may maligtas pa. Amen. Kaya natin ito ginagawa, hindi para maligtas, kasi alam natin niligtas tayo. Amen. At dahil naranasan natin iligtas, gusto rin natin magamit, makapagligtas. Amen. Maging kasangkapan ng Diyos na maipakalat ang kaligtasan. Amen. Nakuha po ninyo, Amen. ligtas na po tayo, kaya gumagawa tayo ng mga mabubuting bagay. Sa ganyang paraan, ipapakita natin sa tao, hindi tayo fan. Tawag doon, see by works. Amen. Baka may nakakamisinterpret sa ginagawa natin. Hindi po tayo saved by works. Saved by grace po tayo. Amen. Saved by grace. Kasi wala naman talagang maliligtas sa sarili nating gawa. Amen. Naligtas tayo sa grasya ng Diyos. Ngayon, dahil nakaranas tayo ng pag-ibig ng Diyos, gusto rin nating ipasa yung pag-ibig ng Diyos. Sa panong paraan, sa pag-ibanghelismo, sa ginagawa natin ganyan. Maraming klase ng paglilingkod. Si Pastor Mark nataon sa pagtuturo. Amen. Mga evangelism nataon na pag-evangelism. Amen. Sa mga propeta nataon mag-prophesy. Amen. Sa pastor nataon mag-pastor ka. Amen. Sa teacher nataon magturo ka ng magturo. Ganon po. Amen. 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 Hindi ka nagpapastor para maligtas. Hindi ka nag-evangelize para maligtas. Hindi ka nagpa-prophesy para maligtas. Naligtas ka kaya ka tumanggap ng kaloob ng Banal na Santong Espiritu. Amen. Ngayon, tinanggap mo yun, gamitin mo Amen. para may maligtas pa. Amen. 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 Ngayon, pag lahat yan kumikilos, prophet, evangelism, apostol, pastor, teacher, ang tibay ng iglesia. Amen. Ang tibay ng iglesia. Amen. Kasi kumikilos lahat eh. Amen. Nakuha ninyo, Amen. kumikilos lahat. Ay, sa mukha pa lang. Sa mukha. Paano kung isa dyan ang hindi nag-function? Hindi na nag-function si mata. Hindi hirap na sa ilong. Yung ilong na ang ginagamit mong guide. Hindi rin nag-function si ilong. O di hirap na sa tenga. Saan kayo doon? Nakuha ninyo? Amen. Kaya kailangan mag-function lahat ng fivefold ministry. Kaya umaasa tayo balang araw, yung mga naglalakihang iglesia, apostolic, prophetic, pastoring, evangelical, may mga kondin na iglesia na tok sila sa puro sa pagtuturo. Ako ninyo. Umaasa tayo balang araw, kung mag-usap-usap yan lahat na yan, bakit kaya hindi lang tayo magkaisa? Hindi. Pag-usapan natin, hindi ba susunod yung doktrina mo evangelical? Hindi ba susunod yung doktrina mo prophetic? Hindi ba susunod yung doktrina mo pastoring? Hindi ba susunod yung doktrina mo apostolic? Hindi ba susunod yung doktrina mo teaching? Ang sundin nating doktrina ni Kristo. Amen. Pag-usapan.
Amen. Ito na, doktrina ng Kristo, pagkaisa natin. Amen. Maganda o hindi? Ganda. Malakas ang puwersa o hindi? Malakas. Hindi, magkasalit puwersa. Ngayon, nasabi na, sino ka, Pastor Mark? Na mag-guide, magtuturo sa amin ng ganyan. Sino ka? Pasensya na po kayo. Napagutusan po kami. Amen. Amen. Napagutusan po kami. Kung sabi namin ang Diyos na nagputo sa amin, mahirap paniwala. Kayo na lang po tumugpas. Kung talagang ang Espiritu ng Diyos ay sumasa amin. Amen. Sabi po sa Bible, makikita ninyo sila sa kanilang mga bunga. Amen. Glory to God. Gusto namin hindi maging bulaan na iglesia. Amen. Kaya grabe po ang pagtuturo namin sa mga taong pumapasok sa amin para tunay na makapagbago. Amen. Yan po ang dapat. Maturuan ng mga taong sumunod kay Kristo. Amen. Amen. Hindi para po na baka mamasalit naman si by works na naman kayo. Kaya po namin ito ginagawa kasi nakilala namin ang tagapagligtas. Amen. Amen. Niligtas po kami. Ngayon nung ligtas kami, ito yung bawit namin. Nakaranas kami ng pag-ibig ng Diyos, kailangan din namin magparanas ng pag-ibig sa paanong paraan, mag-evangelize, magturo, iba-ibang paglilingkod para maipakilala si Kristo. Si Apostol Pablo, lahat na ng strategy, ginawa niya na. Sabi niya, pag nasa Hudyo siya, naging Hudyo siya. Pag nasa Intel siya, naging Intel siya. Nakuha po ninyo. Amen. Pero hindi sinabing, pag nasa Intel siya, nagpakasama siya katulad ng Intel. Hindi po ganun. May sinabi po kung ganun, baka ma-misinterpret. Hindi po ganun. Inaabot niya yung mga tao. Amen po. Inaabot niya. Kunyari, okay, ganito ba? Si Angel, ganito. Para maunawaan. Si Angel po. Si Angel ang isusulwin ko. Dahil bata siya, aabutin ko siya. Uy, Angel. Ganda-ganda. Alam mo yung, para maabot mo siya, i-adjust mo yung ugali mo. Amen. Kasi mahirap naman kuwan. Usapin mo yung batang kuwan, yung yun. Tanggapin mo si Kristo. Di na. Eh yung bata takot sa malaking boses. Nakuha ba yung punto? Amen. Kailangan natin abutin yung tao sa kanyang sitwasyon para kapag nandun na tayo, saka natin isisingit yung gospel. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Pero hindi ibig sabihin na ito ay magpapakasama. Amen po. Amen. Ayan si Pastor KJ. Dahil mahilig siya sa music, doon natin siya inabot. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Doon natin siya inabot. Yung kauna-unahang kanta namin na nabuo, tulong kami. Di ba? Dito natin siya makakapalagayan loob. Kahit mapuyat, yung kanta na yun, kung tutusin yung mata po ni Pastor noon, namumungay na. Pero, gusto mo nang matulog, hindi, kaduluwa to. Kaduluwa to. Yeah. Di ba? Amen. Ganun po siya. Ganun. Inaabot mo yung tao. Amen po. Glory to God. Amen. Pero pag nagsasabu, baka ma-misinterpret naman ang iba eh.
Sabi ni Pastor, abutin. Nagsasaboy yung tao. Ay, sasabayan niya ni Pastor. Jamming na. Diyan. Sa kamay. Sa kamay. Langit si Linawin Jensyo. po natin na. Linawin. Linawin natin, may isip lang. Meron naman po siguro tayong isip, di ba, na common sense. Hindi Amen. common kung masama na talaga yung ginagawa. Baka mapilosin po yung turo natin. Mahirap na magkaroon ng butas. Lilinawin natin. Amen. Amen. Nasa beer house na gano'n. Sabi ni Pastor. Nasa bayan. Para pag doon mo siya i-evangelize, sabay tagay kayo. Pre. Hindi po gano'n. Amen. Marami pong larangan na pwede mo siyang sabayan na hindi masama. Amen. Amen po. Amen. Malinaw o malabo? Malinaw. Malinaw. Walang butas ha. Amen. Amen. Mahirap yung nagtuturo ka, may butas, may ipapatas. Wala naman. Anong bato? Ano mo pala mo? Saan tayo sa 36? Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Amen ba? Amen. Pag talagang pinalaya ka sa kasalanan, tunay kang magiging malaya sa kasalanan. Walang pinalaya sa kasalanan, nagumagawa pa rin ng kasalanan. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Para walang butas, minsan nakagawa tayong kasalanan, pero hindi tayo nagbabad doon. Amen. Tayo kagad. Amen. Amen po. Amen. Kasi alam na natin yung pagkatao natin, hindi na tayo, wala na tayo sa kaliliman. Amen. 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 Okay, 37. Alam kong kayo mula sa lahi ni Abraham. Gayon mo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Nangyayari po yan. Pinagsisikapang ibagsak. Patayin. Sapagkat ayaw nila ng turo ni Kristo. Amen po ba? Amen. Yung nangyari po noon kay Kristo, makakarinig po yung mga Kristiyano kung mangyayari din. Hindi ka tunay na Kristiyano kapag hindi mo ma-experience yung nangyayari kay Kristo. 38. Ang nakita ko sa aking ama ang siya kong sinasabi sa inyo. Ulitin ko po. Ang nakita ko sa aking ama ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang narinig ninyo sa inyong ama ang siya namang ginagawa ninyo. Amen. Naunawaan po o hindi? Amen. Maliwanag po natin. Si Jesus Christ, yung nakita niya sa Diyos Ama, yun po yung sinasabi niya sa atin. Yun yung pinag-aaralan natin ngayon. Ano po, yun yung turo niya. Amen. Then yun nakita niya sa Diyos Ama. At yun din yung pinagsisikapan nating masunod ngayon. Amen. Amen po. Pinagsisikapan nating masunod. Kasi Kristiyano nga tayo. Amen. Amen po. Amen po. Amen. Para magawa natin yan, ito po. Nagtuturo po tayo. Amen po. Nagtuturo tayo. At ang isa pang tagapagturo natin, Holy Spirit. Amen. Bakit may Holy Spirit? Minsan makakalimutin po tayo. Amen. Sino nagpapala? Di ba pinag-aralan nyo na yan? Gising. Gawin mo yan. Amen po. Amen. Yan po ang trabaho ng Holy Spirit. Amen. Tinutulungan niya tayo na talagang makapagbago ng totoo. Ang Holy Spirit gabay, tagapag-alala, tagapagtanggol. Amen. Nakuha po ninyo marami pong trabaho si Holy Spirit. Amen po. Amen. Ngayon, si Holy Spirit hindi kanya pababayaan na lumayo ng tuluyan sa Diyos. Amen. Yun nga lang, minsan matigas ang ulo ng tao, hindi nakikinig kay Holy Spirit. Amen po ba? Kahit nandiyan na yung conviction, tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Masaya. Amen po. Amen. Ngayon, si Holy Spirit, minsan dumarating ang panahon, tumatahimik ko lang siya. Bakit? Hindi ka nakikinig.
Kahit ako naman, pag nahalata kong hindi ako pinapakinggan ni Jesus, tahimik na lang ako. Hindi ko pakinggan ni Jesus. Hanap lang ako ng pakinggan ako. Amen. Kahit kayo, tanongin yung sarili ninyo, sino yung kakausapin ninyo, yung pakikinggan kayo o hindi? Di ba? Diba, may sentido kung tayo, alam natin yan. Huwag natin gawin sa Holy Spirit. Amen. Pakinggan natin siya palagi. Amen. 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 Pakinggan natin siya palagi. Amen. Amen. Ay, kung yung ibang Kristiyano sasabihin, si Holy Spirit lang ang tagapagturo, eh bakit pa nagbigay ng kaloob ng pagtuturo? Bakit nasama sa fivefold ministry ang teaching? Nakuha po ninyo? Kasi may mga Kristiyano din, sinasabi, si Holy Spirit ang tagapagturo, hindi ikaw. Eh bakit nagbigay pa ng kaloob ng tagapagturo sa fivefold ministry? Nakuha po ninyo? Amen. Ngayon, tinuturuan kayo ngayon dito, ulitin ko, minsan ang tao may sakit na makakalimutin. Ngayon, kapag minsan nakakalimut ka, bubulong sa'yo si Holy Spirit. Nagkapagpaalala, gabay. Nangigising din. Amen. Nagkapagpayapa. Nakuha po ninyo? Amen. Si Holy Spirit, isinugo sa atin para makatulong. Amen po. Amen. Matulungan tayo. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Okay. Sana po tayo sa 38. Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya naman ginagawa ninyo. Si Kristo po, ang ibig sabihin niya dyan, si Kristo, yung sinasabi niya, ginagawa niya, yun yung nakita niya sa ama. Kabaligtaran naman ng mga nasa sanlibutan. Lagi na po tinuturo ni Pastor Mark, dalawa ang Diyos sa mundo nito. Diyos ng kabutihan at Diyos ng kasamaan. Ang Diyos ng kabutihan, ang Diyos na nandun sa langit. Ama natin lahat. Amen. Bakit naging ama natin ng Diyos? Na mabuti kasi tinanggap natin si Kristo. Amen. Binigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen. Bakit? Nanampalataya tayo kay Kristo. Nakasulat po yan sa Bible. Amen. 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 Okay. Ang diablo ang inyong ama. Ang diablo ang inyong ama. Verse 39. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Ganyan po ang Hudyo. Talagang ang lakas ng claim nila. Dinadaan nila sa lahi kami ni Abraham. Kayo, hinted kayo. Kasalanan kayo. Nakuha po. Amen. Kami ang totoong lahi ng Diyos. Bayan ng Diyos. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Ano pong kaisipan ni Kristo? Resulta. Amen po. Hindi. Resulta. Hindi. Anak, nasa lahi ka ni Juan, Abraham, kailangan makita talaga sa'yo yung resulta na lahi ka ni Abraham. Amen. Mabuting lahi si Abraham. Ang mga Abraham, mabuting lahi. Dapat makita rin na mabuti din yung lahi mo. Amen. Nakuha po. Amen. Hindi tayo kagad naniniwala. Kristiyano ka ba? Oo, Kristiyano ako. Dapat makita Kristiyano ang gawa mo. Nakuha po natin. Amen. Okay. 40, sinasabi ko lang ang katotohanan ng narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo tulad ng ginawa ng inyong ama. Kanina pa tinutukoy, sino kayong tinutukoy ni Yesu Kristo, ng ating Panginoong Yeshua? Kung sino ba yung ama na itong mga taong ito na umuusig-usig. Amen. Magaling sila mag-usig.
Ganyan sila mag-usig sa sumusunod sa kalooban ng Diyos. Usig sila, usig. Galit sila. Galit sila sa liwanag. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Iisang aming ama, ang Diyos. Din. May Diyos din kami. Isa lang Diyos. Di ba? Ang tanong, sino talagang anak ng Diyos? Totoong anak ng Diyos na mabuti. Sino ba talaga ang totoong anak ng Diyos na mabuti? Sino ba talaga may karapatang tumawag sa Diyos Ama ng Ama? Ako po na yun. Dito talagang pinapamukha ni Kristo. Sa mga taong kausap niya, hindi kayo anak. Kasi ang gawain ninyo masasama. Amen. Oo. Yan, yung mga nakakapakinig dyan sa likod ng camera, libre pong magalit. Pero ulitin ko po, ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Amen. Kapag kiniklaim natin na anak tayo ng Diyos Ama, kailangan makita ang mabubuting gawa sa atin. Amen. Kailangan makita ang mabubuting pananalita sa atin. Amen. Kailangan makita ang pagbabago, pagtalikod sa kasalanan. Amen. Hindi yung sabi kayo ng sabi kulto, tapos panoorin ninyo yung buhay ninyo. Kung gaano, mayroon po magsalita. Diretsahin natin kung gaano kasama. Hindi po kayo nahatulan. Nangigising lang po ako. Amen. Bago po kayo magsabi ng kulto, i-rate po muna natin ng sarili natin. Manalamin muna tayo. Ito po ba yung sinasabi ninyong kulto? Yung mga tao, pinag-aaralan ng turo ni Kristo, tapos kapag napag-aralan, ginagawa, nababago, yan po yung sinasabi ninyong kulto. Yung dati ng kulong pamilya na ayos, ito po ba sinasabi ninyong kulto? Amen. Dalawa pang uri ng tao sa mundo. Maibigin sa kabutihan, maibigin sa kasamaan. At mas marami po yung maibigin sa kasamaan. Kaya galit sa liwanag. Galit sa kabutihan. Amen. Ngayon, ang sistema po ng mundo natin ngayon, para malaman po ninyo, kung sino yung mas marami, sila po yung nagmumukhang tama. Amen. At pinagmumukhang mali yung mga kakaunti. Dinadaan sa paramihan. Pero tatandaan po ninyo, sa paghukom, hindi po ubra ang paramihan. Amen. Tandaan po ninyo yan. Sa paghukom, hindi uubra ang paramihan. Hindi mo pwedeng sabihin sa harapan ng Diyos na hukom. Sa salita ng Diyos. Ngayon, wala po kaming illegal na ginagawa ngayon. Nasa freedom of religion po tayo. Freedom of speech. Ulitin ko po, wala kaming illegal na ginawa para ipabarangay po ninyo. Amen. Yung unang napag-usapan natin, sinunod po namin. Kayo ang bumalik. Ngayon, kayo ang mag-suffer ng mga dinidemand ninyo. Imbis na nag-video okay na kayo dyan, nagkakasiyahan na kayo dyan, nakulong tuloy kayo. Ang sarili ninyo, you take the dosage of your own medicine. Imbis po yan. Ulitin ko para masaya pala mag-English eh. Paminsan-minsan. You take the dosage of your own medicine. Amen. Yan ang English ni Pastor. Akala ninyo
Nag-English siya talaga yung pastor natin ngayon. Bakit yata sila lumita? Sarugi talaga ang kasi ng Ito rin natin. Verse 40. 41. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Mamaya malalaman natin sino ba yung ama ng mga taong ito. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Isa ang aming ama, ang Diyos. Amen. Lahat tayo pwedeng i-claim natin na anak kami ng Diyos. Lahat pwedeng mag-claim. Amen. Pero babarahin ka ng Panginoong Jesus. Amen. Ito, 42. Sinabi ni Jesus, kung talagang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako. Amen. 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 Sapagkat sa Diyos ako nang galing. Amen. Paano sa Diyos nang galing Jesus Christ? Yung turo niya sa Diyos. Amen. Kapag sinunod mo, hindi ka mapapasama, mapapabuti ka. Amen. Kahit magpustar po tayo, yung totoong sumusunod kay Kristo, nagiging mabuting tao. Amen. Yung mga ayaw ng ganitong pag-aaral, observa mo ang buhay nila. Glory to God. Amen. Amen po. Amen. Yung mga sumusunod kay Kristo, nagiging mabuting tao. Amen. Natatalikuran yung dating mga masasamang gawin. Pero yung mga ayaw ng ganito, Bible study time, ayaw ko. Gawa ng tao yan. Iisa lang ang Diyos. Basta alam ko may Diyos. Ayaw na makinig. Basta alam niya may Diyos na. At talagang mga ito, ama namin ng Diyos. Pero nasa ng ebidensya na ama nila ang Diyos. Nakikita ba sa kanilang gawa? Kung ang Diyos ay mabuti, dapat ikaw ay mabuti rin. Amen. 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 Amen po. Amen. Okay lang po sumilip-silip po kayo sa page po namin. Natutuwa po kami na nakikinig po kayo. Natutuwa po baka sakaling sa ganitong pag-aaral, ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Amen. Amen. Matigil yung pagsasabi po ninyo na kulto-kulto. Bago kayo magsabi yung kulto, tinan niyo muna ang buhay ninyo. Kumpara ninyo sa buhay namin na nag-aaral ng salita ng Diyos. Tinan po ninyo kung ano yung nangyari sa amin nung nag-aaral kami ganito. Ngayon kung sasaraduhan po ninyo yung isip ninyo, talagang hindi nyo makikita. Pero kung dilinawan ninyo ang isip ninyo, uunawain ninyo, sige nga, subukan ko magbasa rin. Oo nga, baka masabi ninyo, oo nga, nakasulat pala talaga. Ganyan pala talaga ang nakasulat. Amen po. Amen. Mahirap mabulaga sa pag-ukong, pag-ubalik ng Panginoong Sus. Mahirap pong mabulaga. Akala ko kasi, ganito. Akala ko ganito. Huwag niyo pong susugal yung kaluluwa ninyo. Marami pong namamatay sa maling akala. Amen. Hanggat meron pa po tayong pagkakataon, gumising sa katotohanan, samantalayin po natin. Amen. Inahamon ko po kayo, magbasa po kayo sa sarili ninyo, makinig kayo, magsariksik kayo. High-tech na po ang panahon natin ngayon. Mag-search po kayo ng mag-search tungkol sa katotohanan. Amen. Sinasabi ng Biblia. Mag-search po kayo. Amen. Kung tamad magbasa, meron ng kuwan, Audio Bible. Habang nagwawalis ka, tumutugtog, Audio Bible. Habang naligo ka, Audio Bible. Diba? Habang nagluluto ka, Audio Bible. Ako po ninyo, maraming paraan na po ngayon. Maraming paraan na. Amin po. Hindi wala ka nang mairarason na hindi mo mapag-aaralan ng salita ng Diyos. Amen po.
Kasi yung mayaman na napunta sa impyerno, si Lazaro nasa langit. Gustong pabalikin nung mayaman si Lazaro. Ang anong sagot ng mga Abraham, nandun ang kasulatan. Di ba? Amen. Yun lang ang sagot. Nandun ang kasulatan. Di ba? Kasalanan na po natin kung hindi natin binabasa. Kasalanan na natin kung may nagbabasa, nagtuturo, hindi natin pinakinggan. Amen. Nakuha po ninyo. Amen po. Amen. At hindi naman po kayo siguro bulag. Hindi po kayo bulag. Alam ko po, hindi po kayo bulag. Itong pamilya Amar na naturuan ng Biblia, nakita po ninyo yung pagbabago. Amen. Yung aking biyanan sa dakilang sabungero, sikat. Natanggal po po sabong. Amen. Grabe manigarin, natanggal ng sigarilyo. Grabe mag-inom, natanggal ng panginom. Pati po itong mga bayaw ko. Ayan. Ito, dakilang babaero, natanggal po po sa babaero. Inabot pa po ni Papa ng itak. Diba? Yan ang sasabihin ko ninyong kulto. Na yung tao, tinuturuan magbago ng totoo. Amen. Ang dami pong testimony dito na napakaganda. Amen. Yan bang tinatawag ninyong kulto? Sabi po sa Bible, makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. Amen. Kung hindi naman namumunga ng masamang tao ang iglesyang ito, bakit sila sabi po kulto? Yung mga iglesia, glory to God, wag po mami-misinterpret na binababa namin yung ibang iglesia. Talagang nagbibigay na po kami ng example para maunawaan ninyo na kung gusto ninyong matagpuan. Sinasabi ko, hindi lang po ito yung iglesyang tutok sa tunay na pagbabago. Marami pa po. Amen. Marami pa po. Pero yun talaga yun ang palatandaan ng tunay na iglesia. Kailangan mamuha ng mabuti. Amen. Para hindi maging bulaan ang isang iglesia. Kailangan mamuha ng mabuti. Sa paanong parang mamuha ng mabuti? Magturo ng mabuti. Kung ano ang itinuturo ng isang iglesia, yun yung nagre-reflect sa kanilang tinuturuan. Amen. Kung nagtuturo ng pagbabago, tunay na pagbabago, yun po ang magre-reflect tunay na pagbabago. Amen. Pero kung ikaw na leader ng iglesia, hindi ka nagtuturo ng tunay na pagbabago, hindi talaga nagbago yung mga amin po. Amen. Ayun, nagtuturo ka, magnakaw ka, magnakaw. Hindi ko nga tinuturuan po, ninyo, nagnakaw. O, magsinungaling ka, sinungaling. Yung tinuturuan ninyo, nagsinungaling. Amen. Kung magbabae ka, sayang ang magandang lahi. Yung tinuturuan mo, naging magbabaero. Diba? Ang isang iglesia, para makapamungan ng mabuti, kailangan ng ituro ay mabuti. Amen. Mahirap po bang maunawaan mo? Amen. Pero ulitin po natin, hindi po tayo saved by ay sabi po ni Kristo, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At turuan ninyo silang sumunod sa aking mga nakuha po ninyo. Hindi turo ang magnakaw, hindi turo ang magsinungaling, hindi turo ang sumunod sa utos ni Kristo. Ngayon kapag ang itinuturo, utos ni Kristo, mamumunga ba ng masamang tao? Amen. Mamumunga ba ng masamang tao? Amen. Hindi. Kasi ang inuutos, turo ni Kristo na mabuti. Amen. Amin po ba? Amen. Amen. Madali lang glory to God. Madali pong maunawaan. Kung tayo po ay talaga naghahanap ng kaligtasan ng kaluluwa, hanapin natin yung iglesia na namumunga ng mabuting tao. Amen. Amen po. Amen. Hanapin natin yung iglesia na ang tinuturo-turo ni Kristo.
Amen. Hindi turo ng tao. Hanapin Amen. natin yung iglesia na tinuturo ay turo ni Kristo. Amen. Amen. Kasi kapag turo ni Kristo, ang mga tao dyan nababago. Amen. Amen. Verse 40, 42. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos sa inyong ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nang galing. Hindi ako napaligo sa sarili ko kagustuhan, kundi isinugo niya ako. 43. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Kahit si Kristo, kung yun tanong din natin yun. Ba't kaya hindi nila maunawaan? Okay. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Tama po ba o mali? Bakit hindi nila maunawaan? Hindi nila matanggap yung turo ni Kristo. Amen. Kailangan mo talagang maging mabuting tao. Kailangan mo talagang talikuran ng kasalanan. Ba't di nila matanggap? Kasi gusto ng taong gumawa ng kasalanan. Amen. Amen po. Amen. Ngayon, si Kristo, ang turo niya, magsusi. Ganun din ang ginagawa natin. Amen. Ngayon, anong response ng mga taong ito? Galit. Ganun din ang mangyayari sa atin. Galit ang tao sa atin. Amen po. Amen. Huwag tayong mag-expect ng maganda ang response ng mga tao. Dalawa lang yan. May tatanggap, may magagalit. Amen. Hanapin natin yung tatanggap. Amen. Huwag natin pukusan yung mga galit. Amen po. Amen. Kasi ang pinapahanap sa atin ng Diyos, yung sa Kanya. Amen. Amen po. Hmm. Amen po. Amen. Pero lahat may karapatang maging sa Diyos. Kaya nga wala rin tayong pinipili na pangaralan. Ang ibig sabihin niyan, kapag yung tao ayaw, anong instruction ng Bible? Ipagpag mo yung buwan mo. Amen. Yung paa mo. Alikan mo ng paa mo. Diba? Amen. Huwag mo pukusan yung tao na yun. Ngayon, yung tumanggap, yun yung balik-balikan mo. Ako po ninyo. Amen. Amen po. Alam naman natin yan, binibigyan tayo ng discerning spirit. Amen. Alam natin kung sino yung taong tumanggap talaga kay Kristo at alam natin yung tumanggi. Amen. Kapag tinanggihan yung turo ni Kristo, ibig sabihin, tinanggihan na talaga si Kristo at tinanggihan ang Diyos Ama. Amen. Pero kapag nakinig sila, tinanggap nila, patuloy na ganun. Balikan. Amen. 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 Mga evangelism. Malinaw lang pa sa inyo. Amen. Huwag yung ibigay sa baboy yung perlas. Kakainin nila yan. Hindi nila papahalagahan. Salita ng Diyos yun. Amen. Hindi nila deserve. Amin mo, kahit gaanong paliwanag mo yan, kung sarado ang isip nila, pipilosopuin lang nila yan. Nakuha po. Amen. Hanapin ninyo yung totoong gustong makinig. Hanapin yung totoong gustong makinig. Nakuha rin nyo. Wala namang pilitan. Amen ba? Walang pilitan. Kung may Amen. pilitan lang, ginawa na po natin. Amen. Evangelism. Tanggap ka o hindi. May kutilyo. May pilitan, madali lang eh. Diba? Pumili ka lang ng Diyos na gano'n eh. Sana ang dali ng trabaho natin. Magdala lang tayong kutilyo. Tatanggap ka kay Kristo o hindi. Siyempre, tatanggap yan. Sino mong gusto? Pero meron tayong tinatawag na freedom of choice. Freedom of choice. Ngayon, sa madaling salita, ang hahatol sa atin sa huling panahon, yung desisyon natin. Amen. Naalala mo ba nang tinanggihan mo si Kristo? Yan ang hahatol sa iyo. Naalala mo ba nang tinanggihan mo yung aral ng Kristo? Yan ang hahatol. Amen.
ba? Amen. Yung duro ni Kristo, yung paghukom. Binukod niya ang tupa, binukod niya ang kambing. Yung tupa, sabi, pinakain ninyo ko, pinainom ninyo ko, ginamitan niyo ko, inalam niyo ko, lutas ko. Sabi ng mga tupa, Panginoon, kailan namin kayo pinakain? Kailan na? Hindi namitan. Nabasa na ba ninyo yun? Amen. Isang totoo lang, sino yung pinakain nila? Yung lingkod ng Diyos na nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Di ba? Nakuha ninyo. Amen. Eh ngayon, nag-evangelize kayo. Tinanggihan kayo. Sino yung tinanggihan nila? Kristo. Kung maalala lalo yun ng Diyos. Nalagay sila sa hanay ng kambing. Kambing kayo. Kasi, nung may sinubo ako sa inyo na mag-ebanghelyo sa inyo, hindi ninyo pinakinggan. Amen. Uhaw na uhaw sila. Galing sila sa init, di ba? Mga evangelista. Amen. Nakakauhaw. Init, lalo sa panahon natin ngayon. Amen. Ngayon, may magpapainom sa iyo, mayroong hindi. Sabihin, masarado kayo. Ayaw namin makulit. Yung mga nagkaroon sa inyo, hindi sa inyo ginawa yun. Sa Amen. Panginoong Jesus. Mapaalala yun sa paghukom. Amen. Panahon na nauuhaw ako, hindi nyo ko pinainom. Kailan namin kayo? Sabi, yan din ang sagot ng pan eh. Kung nagbabasa kayo ng Bible, ang sagot, kailan po namin kayo hindi pinainom? Kailan po namin kayo hindi pinakain? Amen. Basa po tayo ng Bible para hindi tayo nagiging mangmang sa salita ng Diyos. Amen. Hindi tayo mabibigla sa paghukom. Amen. Amen po. Amen. Mateo, Marcos, Lucas 1. Masahin po ninyo yan. Hinahamon po kayo. Amen. Huwag lang minsan. Ulit-ulitin ninyo. Pagkatapos sa 1, balik kayo ng Mark. Ulit-ulitin po ninyo yan. Maunawaan ninyo, makilala ninyo ng lubusan si Kristo. Amen. Tumatak sa inyo ang katulad ni Kristo. Amen. Amen. Ngayon, kapag talagang na master na natin ng Mateo, Marcos, Lucas 1, ulit tayo sa gawa para malaman natin ang naranasan ng mga sinaunang Kristiyano. Ay, normal pala yung ganito. Diba? Amen. Tuloy tayo sa pan. Sa Efeso, Galacia, Corinto. Tuloy tayo dyan. Kasi yung mga apostolis niyan, sino ang nagsugo sa kanila? Kristo. Si Kristo. Ngayon, kaninong katuruan ng tuturo nila? Kung si Kristo. Kristo, si Kristo ang nagsugo sa Amen po. Amen. Ganun po siya. Kung paano ang Diyos Ama, sino nagsugo sa kay Kristo? Hindi sama. Diyos Ama. Ano yung tinuturo ni Kristo? So, amen. Galing sa Diyos Ama. Kunyari, si Jason. Sinusubok kita doon sa Suna 3. Ganito sabihin mo doon ha. Ano kung sabihin ni Jason doon? Sinabi niyo po. Diba? Dahil ako nagsubo sa kanya, yung utos ko na yun ang subo. Maliban na lang kung si Jason, i-buy niya. Hindi ka naman siguro sa Satanas. Ganon po sa Satanas eh. Kung ano yung sinabi ng Diyos, iniiba niya. Oh, kailangan kilala natin ng Diyos. Kilala rin natin si Satanas. Amen. Si Satanas, ganun po yung ugali niya. Hindi magkundin. Ukos ka sa pinag-aralan natin. Si Satanas, ang ugali niya, pag sinabi ng Diyos, dumaan kayo sa makipot, sabi ng Satanas, hindi totoo yan. Masarap dumaan sa maluwang. Oh. Ganyan si Satanas. Binabago niya ang utos ng Diyos. Oh. Nabiktima sa iba't agat. Anong sabi sa inyo ng Diyos? Sabi ko ng Diyos, huwag kami kakain ng ganoon. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Pwede kayong kumain noon. Natatakot lang ng Diyos na kapag kumain kayo noon, ay matutulad kayo na katulad kayo ng Diyos. Amen. Binabago niya. Amen. Amen. Kaya, kapag mayroong
mayroong tao na sinasabi niya, sugo siya ng Diyos, tapos iba sa katuruan ni Kristo, kaninong sugo yun? Satanas. Mga po ninyo. Ngayon yung taong nag-claim na siya sugo ng Diyos, tapos ang naririnig niyo, turo ni Kristo, kaninong sugo po yun? Kristo. Mahirap po ba maditik ang tama at mali? Mahirap po ba? Wisdom po yan. Hindi. Mahirap. Hindi. Mahirap po madali. Madali lang po. Ngayon, kapag wala tayong kalam-alam, magditik ng tama at mali, mabibiktima tayo. Amen. Amin po. Amen. Mabibiktima tayo. Sabi nga, lamang ang may Alam. na. Kaya dapat alamin natin ng alamin. Amen. Amin po. Amen. Huwag tayong makampante na ito na lang yung alam ko. Kailangan, habang nabubuhay ka, dumadami yung alam mo. Amen. Habang araw-araw na nabubuhay ka, yun na experience mo, may natuturan ka. Amen. Naniniwala ba kayo araw-araw may tinuturo ang Diyos? Amen. Kung sa araw-araw na nabuhay ka, wala kang natutunan, eh, naging manhid ka sa itinuturo ng Diyos. Amen. Kaya nga ang baby, dinanatiling ko ni, nakahiga lang. Dumating sa puntong lalakad na siya. Dumating sa puntong dumulundag na siya. Dumating sa puntong kaya niya nang humawak ng sarili ng kutsara. Dumating sa puntong kaya niya na magsipilyo. Ibig sabihin, ang tao, araw-araw, may tinuturo ang Diyos. Amen po. Amen. Hindi ka tumatanda na paurong. Amen. Habang tumatanda ka, tawag doon, marami kang mas nalalaman na katuruan ng Diyos. Kaya nababago kasi nalalaman yung katuruan ng Diyos. Amen. Amen. Hindi ka Kristiyanong pauro, kundi paabante. Amen. Habang tumatagal ka, basa ng basa, pakinig ng pakinig. At ang matured na Kristiyano, gawa ng gawa. Amen. Yan po yan. Amen. Amen po. Amen. Yan, kapag gawa ka ng gawa, doon na exercise yung faith mo. Amen. Amen. Napapatuloy, totoo pa lang kapag ginawa ko to. Di ba? Amen. Kapag, di ba ang shabu nakaka-addict? Nakaka-addict ang shabu, di ba? Amen. Dapat ganun din dito sa salita ng Diyos. Kapag ginawa mo to, ito yung utos ng Diyos, may pangako to. Gawin ko. Tapos biglang, totoo ang pangako hahanap ka na naman. Hanap na naman ako, totoo. Ito yung pangako, gagawin ko na naman. Oo, totoo na naman. Hanap ka na naman. Gagawin ko to kasi may pangako. Gagawin, nakaka-addict. Pero yung, ikaw yung tao, totoo kaya o hindi? Parang hindi totoo. Hanggang sa kwan, hindi mo ginagawa kasi duda ka. Wala kang nasusubukang gawin. Amen. Nakuha po natin. Amen. Kasi duda ka nga. Hindi ka ma-addict sa salita ng Diyos. Kasi, ano yung mahirap na kwan? Magbigay tayo ng example. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanggat hindi mo sinusunod ang seek ye first, hindi mo mapapatunayan na totoo yung all these things shall be added unto you. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Hanggat hindi mo sinusunod yung seek ye first the kingdom of God and all this and His righteousness, hindi mo mapapatunayan all these things shall be added unto you. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Kami po. Marami pong bumabagsak po dyan. Hindi ko sinasabing lagi ko rin po nagagawa yan. Pero nasusubukan po natin. Amin po. Nasusubukan. Na-exercise. Na-exercise natin. Gusto kong masubukan tong all these things. Sabihin nyo. Subukan natin. At kapag nasubukan natin, uy, totoo mo.
Di ba? Ito nga, susubok pa ako ng iba. Susubok pa ako ng iba. Amen po. Ngayon, bakit minsan hindi epekto? Pastor, subukan ko naman pastor eh. Pero bakit ma-effect? Dapat may sagot din tayo dyan. Pastor, sinungaling yata. Hindi parang dito to yan, pastor ah. Sinubukan ko naman yung dati eh. Ba't parang ma-effect? Sabi ng Diyos sa kanyang salita, huwag umasang tatanggap ang bago-bagong isip. Kailangan sulit yung pananampalataya mo. Amen. Sulit yung mangyayari kaya o hindi. Sa tingin po ninyo, hindi nakikita ng Diyos yun. Yung nagwe-wave yung faith mo. Nagwe-wave. Amen. Bibigyan kaya ako o hindi. Kailangan yung faith po natin matindi. Amen. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari talaga to. Yan ang faith. Amen. Pero pag nagwe-wave, ayaw po ng Diyos ng ganun. Amen po. Amen. Ayaw po ng Diyos ng ganun. Yung nagwe-wave. Totoo. Kaya, huwag ka nang aasa. Sabi, huwag kang asang tatanggap. Amen. Amen po. Kung mamaya sabihin ninyo, hindi naman totoo yan, pastor. Sinubukan ko yun dati. Pero parang walang epekto. Tanungin mo sarili mo, sulit ba yung pananampalataya mo? O pabago-bago? Sulit ba o pabago-bago? Kailangan, marating po natin yung pananampalataya na matindi. Amen. Yung sulit. Tunay na pananampalataya. Na kapag pinaniwala natin salita ng Diyos, talagang pinaniwalaan natin. Amen. Hindi yung nagdududa pa po tayo. Amen. Para totoong tumanggap tayo. Amen. Amen po. Amen. Okay. Sana po tayo sa 24. 43. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Okay. 44. Ang diablo ang inyong Ama. ama. Bakit ang diablo ang inyong ama? At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Ano bang gusto ni diablo? Ano ang Ano bang masama? gusto ni Satanas? Gumawa ng masama. Ano bang gusto ni Lucifer? Gumawa ng masama. Ano bang gusto ni Lucifer? Gumawa ng masama. Sino si Lucifer? Satanas. Di ba? Amen. Kapag ang gawain natin, katulad ng gawain ni Lucifer, kanina tayong anak, Ano si Jesus? sino nagsabi lang? Baka sa akin kimagalit. Si Kristo po ang nagsabi niyan. Lilinawin ko po, si Kristo po nagsabi niyan. Amen. Yung mga nanonood po dyan sa likod ng camera. Amen. Lilinawin ko po, si Kristo po ang nagsabi, hindi ako. Sabi po ni Kristo, ang diablo ang inyong ama. Bakit ang diablo ang inyong ama? Sapagkat sinusunod niyo ang kanyang basahin natin para malinaw. Ang diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Amen. Di ba? Amen. Mahirap bang unawa? Amen. Ulitin ko po, hindi po ako nagsabi ha. Si Kristo po. Amen. Amen po. Amen. Kristo po ang nagsabi niyan. Ginagamit lang po ako na kasangkapan para maiparating po ito sa inyo. Lahat. Amen. Amen. Mag-isa nasa likod po ng screen, Amen. ng camera. Kung ayaw natin matawag na ang diablo ang ating ama, huwag natin gawin yung gawain ni Satanas. Amen. Amen po. Kung gusto natin matawag na ang Diyos ang ama natin, gawin natin ang gusto ng Diyos na mabuti. Amen po. Amen. Paano natin magagawa ang gawain ng Diyos na mabuti? Mag-aralan po natin ang turo ni Kristo. Amen po. Okay. Ulitin natin para mas magandang pakinggan. Magandang. Amen.
Amen. 44, ang diablo ang inyong ama Amen. at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Amen po ba? Amen. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Ayaw ko eh. Ayaw magbasa eh. Ayaw makinig. Kung may puwang sa atin ng katotohanan, matagal na natin binasa ito. Nako po ninyo, Amen. kung may puwang sa atin ng katotohanan, matagal na po natin itong binasa kasi nandito po ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Amen. Sabihin ninyo, papel lang yung Bible na yan. Kung wala po yung Bible, hindi po natin alam na may Diyos ngayon. Amen. Ang Bible po ang nagsabi na may Diyos. Amen. Tapos sabihin ninyo, papel lang. Tama po, mali. Yung mga nagsasabi po ng Bible ay papel lang, sana hindi po ninyo nalaman na may Diyos. Nakuha po ninyo, ang Bible po ang nagsabi na meron po tayong Diyos. Tapos sabihin ninyo, papel lang. Dapat wala kayong Diyos ngayon na pinaniniwalaan. Amen. Nakuha po ninyo, Amen. amen po. Amen. Sinong hindi dapat maniwala sa Bible? Dapat lahat. Kasi kung wala ang Bible, sana Amen. saan niyo mababasa ang Diyos na may likha ng langit at lupa? Genesis. Hindi. May iba pang libro. Nagsabi niya. Nakukunin niyo. Tapos sasabihin, papel lang yan eh. Hindi sana wala kang Diyos ngayon. Amen po. Amen. Amen. Tuloy natin. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Amen. Si Satanas. Amen. Alam niyo bakit siya sinungaling? Lahat ng utos ng Diyos, sinabutahin niya. Amen. Sabi ng Diyos, sambahin ninyo ko sa Espiritu at katotohanan. Ano ba ang Espiritu? Nakikita o hindi? Hindi. Paano niyo sinabutahin? Ha? Paano niya sinabutahin yan ni Satanas? Sinungaling siya eh. Hindi totoo yan. Pwede niyo sambahin ng Diyos ng hindi Espiritu. Buha kayong rebulto. Marami pong magalit sa atin. Pero ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Amen. Amen. Kung hindi po kami magiging matapang mangaral, walang makakalaya. Amen. Kailangan po namin maging matapang. Amen. Gusto namin malaman ninyo si Satanas, dakilang sinungaling po siya. Amen. Nagsimulang kasinungalingan niya doon sa Garden of Eden. Amen. Sabi ng Diyos, huwag kayong kakain. Sabi ni Satanas, hindi po yan. Kumain kayo. Ganyan po ang trabaho ni Satanas. Binabago niya Amen. ang utos ng Diyos. Dinahamon ko po kayo. Lagi niya na sinasabi ko, hinahamon ko, magbasa po kayo ng Bible. Amen. Sa sarili ninyo, kung mahirap kayong maniwala sa akin sa salita na binabasa ko rin naman, hinahamon ko kayo, kayo mismo ang magbasa at malaman ninyo ang katotohanan. Amen. Sabi po ng Panginoong Isus, humingi, humanap, kumatok. Amen. Ngayon, kung humahanap ka ng katotohanan, pangako niya, makakahanap ka. Amen. Amen. Eh kung hindi ka naman naghahanap, makakahanap ka ba? Hindi. Huwag po tayong kwan, huwag natin isugal yung kaluluwa natin. Mahirap kung mabulaga balang araw. Nasabihin ninyo yung inuusig pala namin. Nakuha po ninyo. Amen. Glory to God.
Ulitin po namin, hindi po paramihan ang tama sa harapan ng Diyos. Amen. Kahit na nag-iisang tao na lang yan, sa harapan ng Diyos, kung siya yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, yan ang tama sa Diyos. Nag-iisang tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos versus sa maraming milyong-milyong tao, bilyong-bilyong tao na hindi naman sumusunod. Sino mo ang papanigan ng Diyos? Yung bilyon-bilyon na tao na yon o yung nag-iisang tao? Jesus. Hindi po paramihan ng labanan Amen. sa kaligtasan ng kaluluwa. Sabi ko po sa inyo, nandito po tayo sa mundong ang sistema, kapag marami ang gumagawa, nagmumukhang tama. Amen. At ang nagmumukhang mali, yung kaunti. Amen. Yan yung tinatawag na people power. Pero yung people power na yan, balang araw, pag iniharap sa God's power, wala po yan. Amen. Wala po yan. Kahit magkaisa pa mo sa katauhan. Na ipipilit ninyo ito ang tama. Sa harapan ng Diyos, hindi yan ang tama. Ang tama sa harapan ng Diyos ang kanyang utos. Amen. Tandaan po ninyo yan. Amen. Walang makapagbago ng utos ng Diyos. Walang makakabali ng utos ng Diyos. Amen. Hindi yung dami ninyo ang makakabali ng utos ng Diyos. Amen. Tuloy. Verse 45. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Hallelujah. Amen. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? Ang dinig ko yan. Ito ba? Amen. Kaya nga kanina, hinahanapan natin sila ng ebidensya. Kailangan, ganito yun eh. Sa legal, kapag nag-complain ka, kailangan may ebidensya. Amen. Ako po ninyo, kaya may ebidensya kang nalatag. Ano si Jason? Si Jason, oh. Sinasaklan ko siya sa kasalanan ng sinungaling. Kailangan may ebidensya ako na sinungaling si Jason. Amen. Si Jason. Hanggat walang ebidensya na talagang sinungaling si Jason, mananatili siyang, ang tawag doon, yung ang tawag doon, Malinis. inosente, Inosente. pagmunas, suspect lang. Hindi pa siya tawag doon, guilty. Guilty. Kanina, sabi maingay. Anong klaseng ingay? Di ba? Nakakabulahaw daw. Talaga bang nakakabulahaw? Ang daming tuloy mo eh. 7. Tapos, yung mga nakalista, so, ang layo na ng bahay. Kahit marinig po ninyo ako dyan sa pan. Marinig po ninyo ako sa likod ng camera. Dumidipensya lang po kami. Ang layo ng bahay, hanggang doon ba makakarating yung tunog na nakakabulahaw? Common sense lang po. Ayan, ayan. Nakakarinig din tayo ng tunog, di ba? Nabulahaw ba tayo sa tunog na ganyan? Hindi. Ah,
naririnig natin, di ba? Sana naririnig po sa live. Naririnig po kami tunog. Nakabulahog yun. Nabubulahog ba tayo? Amen. Ganun din yung sitwasyon doon. Di ba? Ini-exaggerate lang kasi. Ini-exaggerate. Nakuha ninyo, Amen. yung maliit, pinapalaki. Yun yung word na ini-exaggerate. Pinaparala. Yung hindi naman masama, minamasama. Amen. Na ako po na yun. Word na ini-exaggerate. Mahirap dyan, yung ibang pinapirma nila, hindi naman gustong pumirma. Ako po ninyo, hindi naman talaga gustong pumirma. Yung anak ko yung pinapirma. Falsification na po yan. Papasok po sila sa falsification. Baka hindi naunawaan ng mga pumirma, yung pirma po ninyo, Juan. Ibang usapan po yan. Delikado po kayo dyan. Huwag po kayong pirma ng pirma. Pinaliwanag ba sa inyo bakit po ano ba yung pirma ninyo? Talaga bang nabulahaw kayo? Okay po ito. Malayo na yung bahay ninyo. Amen. Huwag po kayong mag-alala dahil nasa soundproof po yung church namin balang araw. Amen. Amen. Huwag lang po kayong magmadali dahil hindi naman po magic. Amen. Nasa soundproof po ito. Pero bantayan po rin yung sarili ninyo. Reklamo kayo ng reklamo maingay tapos kayo naman ang maingay. Amen. Magalit na po yung magalit. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Malalakas kayong magreklamo sa barangay. Tapos kayo rin ang gumagawa. Niloloko po ninyo yung sarili ninyo. Amen. Sige, tapusin natin to. Hindi po galit sa pasturahan, ipapaliwanag na. Amen. Amen. Para ang katotohanan ang magpapalaya sa Amen. inyo. Mayroon po bang lumalaya? Amen. Sana may lumaya po dyan sa likod ng camera. Amen. 45, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. 46, sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. 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 Amen po ba? Amen. Amen po ng camera. Amen. Sabi po ni Kristo, nilinawin ko po, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Diyos. Hindi po kinaiinisan. Amen. Amen po. Amen. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Diyos. Amen po. Amen.
Subalit ayaw ninyong makinig sa akin. Ito mo. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin. Bakit? Sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Amen. Ngayon, kung ayaw po natin masabihin na hindi tayo mula sa Diyos, makinig po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Amen. At kapag napakinggan natin, nabasa natin, gawin po natin. Amen. Ngayon, meron tayong kapangyarihan tumawag sa Diyos ng Ama ko, Ama ko. Amen. Amen po ba? Amen. Kapag tumawag tayo sa Diyos ng Ama ko, yung tunay na Diyos na mabuti, Amen. kapag tumawag tayo sa Kanya ng Ama ko, dapat may ebidensya na tayo yung anak mo. Amen. Kailangan makita sa atin ng pagiging mabuting tao. Amen po. Yun lang po. Glory to Lord. Ito ay prayer meeting. Nalangin kada. Manalangin natin sila. Yes. Dahil sa iyong pangalan ay naroon ka. Ang Diyos, tunay nga palawan namin hindi sa pangalan ng Panginoon Jesus, ibibigay mo. Lord, sa gabi po ito, nanalangin ko din lahat. Sumama o Diyos, anuman pang iyong kalooban, yung pagawal lagi ang maganap sa buhay ng bawat namin. Lord, nagpapasalamat po kami sa mapayapang panahon na maghapon na ilinasa kami. Hindi kami napahakap, hindi kami nanakawan ng kaaway. Lord, salamat po sa bawat katagumpayan. Dalangin po namin ulit sa gabi ito, sa po ulit sa mga salita. Pagpalain po namin ang mga sumusupa sa amin. At patuloy po sa panalangin ang mga umuusig sa amin. Salamat po Panginoon sa pagkatitanda at hindi nga po rin nakasusunod sa iyong kalooban. Panginoon Diyos na buhay, ikaw lang po ang bahala sa kanila. Tunay nga po Panginoon na ikaw ang nakababatid ng kanilang puso, ng kanilang isipan. Tunay nga po walang naliningin sa iyo, O Diyos. Kaya po Panginoon, ang kanilang itinanim sa amin, sila din po ang aanin mo, O Diyos. Tunay nga po Panginoon, ang katagumpayan ay nasa iyo. Tunay nga po Panginoon, at pinaglalaban mo kami sa laban ng espiritual. Lord, salamat po sa pagkatinigyan mo ng karunungan at kaalaman ng iyong lingkod na si Pastor Mark. Ang iyong mga lingkod na mga elders sa lugar na ito, parang sa kanila. Panginoon, ikaw po ang kilos sa mga umuusig sa amin. Kaya po na po ito sa amin, O Diyos, kung paano disiplina mo sila utugan na buhay na makapangyarihan sa lahat. Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo iglesia ito at alam po namin na po protection po kami. Lord, salamat po at patuloy niyo po na silang pagpalain sapagkat Panginoon pinaranas po nila sa amin na patuloy ka po kang magpakatatag sa aming pananampalataya. Lord, salamat po Panginoon sa mga buhay ng tao na dito na inuna ang kaharian mo na patuloy po Panginoon ang hadlang ay hindi ko magiging hadlang na patuloy ka namin purihin, tuwalagin at sambahin. Tunay nga po Panginoon ang iyong banal na salita ang magpapalakas sa amin sa ganitong mga pag-uusig. Lord, sa gabi po ito, dinadalangin din po namin si Prophet Susubina na patuloy mo po siyang gamitin mightily sa lahat ng kaluluwa Panginoon hindi pa nakakilala sa Panginoon Yesu Cristo. Dalangin din po namin o Diyos ang lahat ng sangay ng IPRM ang patuloy na matulagan at patuloy pa po pagdalisan niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, kayo din po dalangin namin si Pastor Lawrence at si Pierre. Patuloy niyo po sila na doon o Diyos gamitin mightily. Dalangin po namin Panginoon natutunan po nila doon ang dapat nilang matutunan. Sa gayon po Panginoon ang lahat ng aral na kanila dadalhin sa lugar na ito ay maipasa din po nila sa mga kabataan sa lugar na ito. Lord, nadalangin din po namin si Pastor Mark ang kanyang buong sambahayan. Dalangin po silang pagpalain sa lahat ng kanilang ginagawa. Patuloy po silang silihan ng banal na dugo ni Yesu Cristo. Dideklara po namin na hindi
mananalo sa kanilang kaaway. Patuloy po namin kami tinataas sa iyo at alam po namin Panginoon, hindi mo rin po sila hayaang magkaroon ng malalang sakit at karamdaman. Patuloy mo po nawa silang gamitin ayon sa iyong kalooban. Sa Pulyo, pinadalangin namin ang bawat pamilya, ano ni United in Christ. Pinadalangin po namin ulit si Bus, kung palagi sa aking protection mo, na wala pong plano ng kaaway o gawa ng kaaway o maganap. Ngayon mo ulit na dalangin namin ang patuloy na pagkakaisa ng bawat isa upang ang pasanin ng bawat isa ay tumaan. Lord, dalangin po namin kung patuloy niyo po kami pagtagumpayin sa laban ng spiritual sa daigdig ito sapagkat Panginoon, lagi po kami nakararanas ng pagsubok, nakararanas po Panginoon na pag-atake ng kaaway ngunit o Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, sinasanggalang mo kami Panginoon. Lord, ikaw lamang po yung tinataas namin, pinatuturihan, pinuluwalhati, upang aming nagkaisang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Abang Diyos na nakita sa lahat. Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng Israel, Diyos na aming pinaglilingkuran, Diyos na aming sinasamba, Diyos na patuloy po namin kinikilala ng kinikilala, Diyos na aming sinusunod. Amang Diyos, dinadalangin ko po mga tao ito na pinagkatiwala niyo po sa akin para alagaan ang kanilang spiritual. Amang Diyos, dalangin ko, ilayin niyo po sila sa kasamaan ng mundo dito. Huwag niyo po silang mahayaan i-influensyahan ng kasama ng mundo ito. Dalangin ko po na patuloy niyo po silang baguhin. Patuloy niyo po silang i-guide ng Banal na Santong Espiritu na sinusugo niyo po sa amin. Amang Diyos, ibigay niyo po sa kanilang mga pangangailangan nila upang masulod ang inyong kalooban. Mamisilayon niyo po sila sa lahat ng uri ng sakit. Mari pa na lamang kung ito'y pagkalog ninyo bilang pagtutuloy po sa kanila. Amang Diyos, maraming salamat po at palagi niyo po kami ginagabayan, iniingatan, pinapakain araw-araw. Patuloy niyo po bigyan ng kapayapaan ng mga tao dito. Maraming salamat po. Ito po ang nagkaisa po na rin po na namin. Sa pangalan ng Amen. Amen.